Gia, anong ginagawa mo riyan, anak? Natatawang tanong ng kanyang ina na si Aling Susan. Sa mga oras na yon ay nagtatago malapit sa malaking flower vase si January. Noong nakaraang 2 linggo ay isinama siya ng kanyang ina sa Maynila at dinala sa mansyon ng pamilyang Villamonte. At hayun nga, nagtago siya dahil pinapanood niya ang senyorito na naliligo sa swimming pool. Wala po, Nay. Tunog defensive na sambit niya. Napatayo siya nang wala sa oras. Parang hindi kumbinsido ang nanay Susan niya dahil tinupunan siya nito ng mausisang tingin at sumulyap sa gawin ng swimming pool. Nako, ikaw talagang bata ka. Kapag nahuli ka ni Senyorito Howen baka kung ano pang mangyari sa'yo. Sita nito sa kanya at talagang nahulaan nito ang ginagawa niya. Napanguso siya at bumaling sa binatang lumalangoy kanina sa tubig, ngunit nakaahon na pala ito. Naglalakad na palapit sa kanila habang nagpupunas ng basa nitong katawan gamit ang tuwalya. Hubad-baro pa rin ito. Magandang hapon, Senyorito. Padadalhan na ba kita ng merienda? Tanong ng matanda sa binata. Bahagyang umatras si January nang maramdaman niya ang 2 pares ng mga mata nitong nakatingin sa kanya. Napatikim na lang siya. Sige po, Aling Susan. Pakidala na lang po sa kwarto ko. Magalang na tugon ng binata. Medyo nagulat naman si Gia dahil hindi naman pala ito suplado. Si January pala, Senyorito. Nag-iisa kong anak. Gia, siya si Senyorito Howen Villamonte. Solong anak din siya ng mag-asawang amo natin. Pagpapakilala ng ina niya rito. Si Howen Villamonte ay kasalukuyang nag-aaral pa ng business management sa edad na 23. Kaya naman mahigpit ang lola nitong Donya dito dahil gusto ng matanda na nakafocus lamang ang binata sa pag-aaral para sa susunod na henerasyon ng angkan ng mga Villamonte. Habang si January Fontella naman ay hindi pinalad na makapag-aral ng dream course niya. 23 years old na din siya ngunit pinili niya ang maging isang katulong dahil yun lang din ang tanging hanap buhay nilang alam. Maya-maya ay naglahad ng kamay ang senyorito at napatitig doon si January. Malaki ang kamay nito at maganda ang mahahabang mga daliri. Hello, I'm Howen Villamonte. Nice meeting you, miss. Malalim ang boses na sambit nito. Hindi niya tuloy alam ang sasabihin. Nahihiya kasi siya rito. Sige na anak, tanggapin mo na ang pakikipagkamay sa'yo ni Senyorito. Magkasing edad lang naman kayo. Ngunit huwag mong kalilimutan ng pagtawag sa kanya ng Senyorito. Paalala ng kanyang ina bago niya tinanggap ang kamay ng lalaki. Gusto niyang bawiin ang kamay dahil sa naramdaman na boltahe ng kuryente na biglang dumaloy sa sistema niya. Ako po si January Fontella. Kabadong-kabadong sambit niya sa pangalan niya at nang mag-angat siya ng ulo ay nagtagpo ang kanilang mga mata ng senyorito. Ngumiti ito sa kanya kaya lalo siyang kinilig. Ngayon lang kasi siya nakalapit sa senyorito na ito dahil akala niya ay mailap ito sa mga tao. Isa pa ay lagi itong wala dahil nag-aaral pa. Simpleng paghanga lang ang nararamdaman niya kay Howen. Noong una niya itong makita ay talagang namangha siya sa sobrang perpektong mukha nito at parang isa itong artista. Pero alam niyang love at first sight ang naramdaman niya para rito. Sa pagdaan ng araw, linggo at buwan, ay hindi lubos akalain ni January na mapapalapit silang dalawa at tuluyang mahuhulog ang loob sa isa't isa. Hindi mahirap pakisamahan si Howen sa kabila ng agwat ng estado nila sa buhay. Katunayan ay napakalambing nito at maalalahanin kapag sila lang dalawang magkasama. Para silang may sariling mundo. Kapag walang pasok sa university si Howen, ay palagi silang patagong nakikita sa mansyon at madalas ay sa silid ng binata sila tumatambay. So Gia, ano ba ang dream course mo kung hindi ka lang napahinto sa pag-aaral mo? Tanong ng senyorito sa kanya. Kasalukuyan silang kumakain sa may hardin. Gusto ko sana yung may arrangement ng flowers. Alam mo yun, Howen? Tanong niya at marahan ang pagkagat niya ng potato. Oh, yung floristry course ba? Mga bulaklak ang pinag-aaralan dun. Oo, tama. Tama yun nga. Mahinang pinitik nito ang noo niya. Huwag ka mag-alala, Gia. Ako magpapaaral sa'yo. Hintayin mo lang ako na maging successful businessman isang araw. Nakangiting sambit nito at bahagya siyang hinila upang yakapin siya, kaya gumanti rin naman siya ng mas mahigpit na yakap. Sa kanila ipinagpatuloy ang pagmemeryenda. Masaya sila sa lihim na relasyon nila.
Subalit alam ni Gia na hindi papaboran ng pamilyang Villamonte ang pagmamahalan nila dahil magkaiba ang estado ng buhay nila. Akala nila ay magtatagumpay sila sa lihim nilang relasyon na inabot na rin ng 1 taon. Subalit nagkamali sila dahil natuklasan ng lola ni Howen ang relasyon nilang matagal nang itinatago. Isang araw ay nagulat na lamang si Gia nang kinumpronta siya ni Doña Margaret na lola ni Howen. Wala ang binata ng araw na yon. Nasa university ito. Bukas, pag uwi ng apo ko mula sa university, ay dapat wala na kayong mag-ina rito sa mansyon. At ikaw, Gia, huwag mo nang subukan pa na sabihin ang dahilan sa kanya. Mas mainam nang umalis ka at isipin na lang ni Howen na iniwan mo siya basta-basta. Hayaan mong isipin niya na hindi mo naman siya mahal para wala nang mahabang diskusyon. Ito na ang huling sweldo nyo. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo bukas. Maliwanag? Yun ang naging banta sa kanila ni Doña Margaret bago sila nito pinalabas sa library. Nagtungo na rin sila sa silid nilang mag-ina at agad na nag-impake ng mga gamit nila ang nanay niya. Nay, tawag niya sa kanyang ina. Yumakap siya sa likod nito. Anak, kung alam ko lang ang totoo ay sana noon pa man na inuwi na kita sa probinsya. Napigilan sana kita dahil alam kong sa huli ay ganito ang mangyayari. Dismayadong saad nito. Napaiyak na lamang si Gia. Sorry, Nay. Sorry po. Hindi ko naman sinasadyang mapamahal kay Howen. Paulit-ulit na paumanhin niya. Bumuntong hininga ito bago siya hinarap. Pinunasan nito ang mga luha niya. Ayos lang, anak. Nangyari na ang nangyari at wala na tayong magagawa pa. Hindi naman natin kontrolado ang sitwasyon at may mga pagkakataon talaga na magkakamali tayo. Parte na yun ng buhay natin. Ang sakin lang ay ayaw kitang masaktan dahil umibig ka sa isang mayaman. Sabi nito sabay mahigpit siyang niyakap. Paano na po tayo? Wala na tayong trabaho bukas. Makakaraos din tayo, Gia. May ipon naman tayo kahit papaano. Yun na lang ang gawin nating panimula pagdating natin sa probinsya. Hala, tulungan mo na ako mag-impake at bukas ay maaga tayong babiyahe. Nang magpaalam sila kay Doña Margaret ay nakangisi pang matanda dahil nakuha nito ang nais. Gusto rin talaga nito na makita silang umaalis na tila pinagsakluban ng langit. Iha, bata ka pa. Alam kong sa edad mo ay pwede ka pang mag-explore. Pwede pang magbago ang nararamdaman mo. Huwag mong sirain ang future ng apo ko at hindi ka karapat-dapat sa kanya. Mapang mataas na saad ng Donya. Napayuko na lamang si January dahil sa tindi ng kahihiyan na natamo niya sa mga oras na yon. Aalis na lang sila at sukat may masakit pang salita ang matanda. Aalis na ho kami, Doña Margaret. Mapagpakumbabang paalam ng kanyang ina sa Donya. Sa huling sandali ay tiningnan ni January ang mansyon at lumipat ang tingin niya sa bandang silid ni Howen. Paalam, Howen. Huling sambit niya at nilisan na nga nila ng tuluyan ang mansyon na yon na puno ng patago at masaya nilang alaala ng binata na kung minsan ay nauuwi sa pagiging mapusok nilang dalawa. Makalipas ang 9 na buwan, ay nagsilang sa pamamagitan ng CS section si January ng 3 sanggol nito. Pagdating nilang mag-ina sa probinsya ay napadalas ang hilo ni Gia at nalaman niyang buntis siya. Sinubukan niyang ipaalam kay Howen ng pagbubuntis niya nang minsang tawagan nila si Howen sa mansyon. Ngunit sa kamalasan ay ang Donya ang nakausap ng nanay niya. Gipit sila noong panahon na yon kaya naisa na nilang humingi ng kaunting tulong kay Howen. Dahil na rin sa awa ng kanyang ina sa kalagayan niya at ng mga baby sa sinapupunan niya, napilitan ng kanyang ina na sabihin sa Donya na buntis siya at kailangan nila ng financial support ni Howen. Tumutol ang Donya at nangakong natutulong sa gastusin nila. Huwag lamang ipaalam kay Howen na buntis siya. Lihim na nakipagdilang kanyang ina sa Donya para maipanganak niya ng maayos ang triplet sa tiyan niya. Hanggang sa dumating na ang oras ng panganganak ni Gia. Nawala ng malay si Gia matapos ang CS niya. Wala siyang kamalay-malay na kukunin ng isa niyang anak. Donya. Sambit ng ina ni Gia habang yakap-yakap nito ang sanggol na batang babae. Kinarga ito ng tauhan na kasama ng Donya. Katulad ng ipinangako ko sa inyo, Susan. Kukunin ko ang sanggol na babae kapalit ng lupang ibibigay ko sa inyong mag-ina. Isa lang, Susan. Isa lang ang kukunin ko at itong sanggol ay sabihin mo sa anak mo na namatay, na mahina ang puso nito.
Yun ang naging kasunduan sa pagitan ni Doña Margaret at Aling Susan. Susundin ko po lahat, Doña Margaret. Makapangyarihan ang Doña at alam ng kanyang ina na wala silang kalaban-laban dito. Na kapag hindi ito pinagbigyan, ay baka walang anak ang matitira sa kanila at labis lang yun na ikalulungkot ni January. Alam ko na balang araw ay magtatagpo rin ang kanilang landas. Sambit ng ina niya at tahimik itong nanalangin. Huwag mo nang pangarapin yan. Makakagulo lang ang mag-aama sa buhay. Inis na wika ng Donya sabay talikod bitbitang isang anak ni Gia. 6 na taon ang mabilis na lumipas. Ang buong akala ni January ay tunay na namayapa ang kanyang isang anak na babae. Sa kabila niyon ay nagpatuloy naman ang kanilang buhay at naging maganda ang kanilang pamumuhay. Nakapagpatayo sila ng flower shop at iyon na ang hanap buhay niya para na rin maitaguyod niya ang kambal. Lumaki na pilyo at mapaglaro ang triplets na mas tinatawag nilang kambal. Hero, Hari! Sigaw ni January ng umagang yon dahil nakatanggap siya ng text message at nagrereklamo ang customer niya. Takbo na tayo, kambal ko! Natatarantang sabi ni Hari sa kakambal na si Hero nang marinig ng mga ito ang boses ng ina. Nakagawa kasi ang dalawa ng kasalanan dahil napagtripan ng mga ito ang customer sa order na bulaklak. Sa halip na bulaklak ng rosas ang nai-deliver, bulaklak ng patay ang nai-deliver sa address ng customer nila. Pilyo kasing pinalitan ng kambal ang note sa order at ginawang funeral flower imbes na surprise flower. Sandali, Jay and Harry! Sita ni Hero sa kakambal pero parang walang naririnig ang kapatid nito. Tumakbo palayo ng bahay ang dalawa. Takbo na kasi, Hero! Huwag ka nang dumaldal dyan! Sigaw nito kay Hero habang tumatakbo ng mabilis. Ikaw kasi, Harry eh! Baka paluin na tayo ni Mama sa kagagawan mo. Ang tungo ng dalawang bubwit ay papunta sa malawak na taniman nila ng bulaklak. Yun ang lupang ipinangako ni Doña Margaret sa kanila pagkapanganak ni Gia sa triplets. Minsan ay nakokonsensya rin si Gia dahil parang ipinagpalit niya sa lupain ang pagkakaroon ng kambal ng ama. Pero wala naman siyang magagawa dahil baka guluhin pa sila ng matanda kung ilalaban niya ang karapatan ng mga bata kay Howen. Siguradong papaluin din tayo ni Lola, kaya bilisan mo na kasi dyan. Natatawa ang pag-isang ayon ni Harry sa kapatid at binilisan pa ng mga ito ang pagtakbo. Habulin mo na nga lang ako, Hero. Ang bagal mong tumakbo. Lumingon pa si Harry sa likod para siguraduhin kung sumusunod ba dito si Hero. Pero huminto ito nang makita ang kakambal na 10 metro pa ang layo. Ang hinang nila lang. Iiling-iling na bulalas ni Harry. Napatampal pa ito sa noo at namayawang na parang hari. Bumungis-ngis ito habang nilalait at tinititigan ang kakambal na tumatakbo na papalapit sa kinaroroonan nito. Bilis, Hero! Nakita na tayo ni Lolo, oh! Papaluin niya tayo! Sambit nito sabay itinuro ang matanda na nakatingin lang sa dalawang bata. May hawak-hawak itong malapad na stick. Bawal na mamalo ng mga bata ngayon, Harry. Ewan, halika na nga, magtago na tayo. Pamimilit nito kay Hero kahit nakikita nitong nahihirapan na ito sa pagtakbo. Ang bagal mo namang tumakbo. Ang lusog mo kasi, Hero. Tagaktak ng pawis ang katawan ng dalawang bata habang tumatakbo. 10:00 pa lang ng umaga pero tirik na ang araw at masakit na sa balat. Maghanap na tayo ng mapagtataguan, Hero. Sige, humihingal na tugon nito. Palingaling nga si Harry sa paligid. Dito tayo, Hero. Halika na kaya, Harry. Uwi na tayo. Mas lalong magagalit si Mama sa atin dahil sa ginawa natin kanina. Pag-aayaan na nito sa kapatid. Nakadapa na ang dalawa sa lupa at nakasiksik ang katawan para matabunan ang mga ito ng sari-saring bulaklak na pananim nila. Okay, tara na nga. Mag-explain na lang tayo kay Mama at Lola, saka mag-sorry. Sa loob ng flower shop ay stress na stress si January. Umaawang pa ang mga labi niya dahil hindi siya makapaniwala sa ginawa ng mga anak niya. Sa 5 taon niyang pagnenegosyo ay ngayon lang siya na-feedbackan, na back to sender kasi siya. Sino ba naman ang matutuwa? Buhay pa ang customer pero dineliveran na ng bulaklak ng patay at kagagawan ni Hero at Harry na hindi niya alam kung anong pumasok sa mga kokote at naisip na palitan ng order. Malas na Lunes. Bulong ni January
dahil wala na siyang magagawa pa kundi harapin ang kamalian. I'm sorry po sir, nagkamali po ako. May sinseridad na sabi niya sa lalaking kaharap. Maaga pa lang ay naroon na ito sa flower shop para magreklamo. Ang dami naman pwedeng i-deliver pero bakit naman kasi bulaklak ng mga patay pa? Hindi mo alam kung anong naging reaksyon ng lola ng boss ko, miss. Katwiran ng lalaki. Patawad po talaga, nagkaroon lang po ng mismatch sa delivery. Katwiran niya. Magpapadeliver na lamang po ulit ako, sir. Sabi niya kahit hiyang-hiya na siya sa pagkakamali niya. Pati shop niya ay nanganganib na masira ang pangalan sa publiko dahil sa nangyari. Huwag kang mag-sorry sa akin, ma'am. Sa boss ko na lang. Malamig na sagot ng lalaki na medyo matanda na. Mas lalo lang kinabahan si Gia. Napabuntong hindi nga dahil sa responsibilidad niya talaga ang nangyari. Sige po, ako na magpapaliwanag sa boss mo, sir. Sige, papunta na rito ang boss ko. Gusto ko niyang makausap ng personal. Imporma nito. Tanging pagtango na lamang ang naitugon niya. Taimtim siyang nanalangin. Habang naghihintay ay nanlalamig ang dalawang kamay ni Gia. Hindi siya mapakali. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan kaya pumikit siya at huminga ng malalim. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo pero masama ang kutob niya. Huwag naman sanang umabot to sa korte. Bulong niya habang naghihintay at hinahanda ang sarili sa amo ng kausap niya kanina. Nanatili siya sa flower shop niya. Samantala, mabilis na pagmamaneho ni Howen sa sasakyan niya papunta sa flower shop kung saan sila nag-order ng mamahaling bulaklak. Mahinang negosyante. Sambit niya dahil sa inis at galit niya. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya agad niya itong sinagot. Hello? Okay na lola mo anak. Imporma ng mommy niya na nasa kabilang linya. Dahil kasi sa nangyaring maling delivery ng bulaklak kaya isinugod ito sa ospital kanina. Thank God. Sabi niya. Nandito rin si Hailey sa ospital. Sunduin mo na lang daw siya mamaya dahil babantayan mo na raw niya ang lola niya. Saad pa ng kanyang ina. Copy, ma'am. Pakisabi sa potato ko na hintayin niya ako riyan. May importante lang po akong isa-settle. Huling sabi ni Howen sa ina bago sana ibaba ang tawag, pero may sumingit sa kabilang linya kaya ngumiti siya. Please, buy potato for me, Daddy. I love you. Malambing na saad nito sa kabilang linya kaya tumawa siya. Ang batang si Hailey adopted child niya at ito ang naging kulay ng buhay niya sa masalimuot niyang mundo. Nawalan na kasi siya ng ganang mabuhay noong hindi niya matanggap na iniwan siya ng babaeng minahal niya at pinangarap na iharap sa altar. But Hailey's on the right time noong iuwi ng lola niya. Kaya nagkaroon ulit siya ng gana na labanan ng pighati, lungkot at sama ng loob noon. Yeah, I will. I love you too, potato. Malambing na tugon naman niya. Ibinaba na rin niya ang tawag at itinuon ng atensyon sa daan papunta sa flower shop. Naglaho rin bigla ang inis at galit niya nang marinig ang malambing na boses ng kanyang anak. My potato is my blessing. Siya ang tamang desisyon ko sa buhay. Mahinang wika pa niya. Naging masaya ulit siya dahil dumating si Hailey sa buhay niya. Unang tingin pa lang niya sa sanggol noon ay nabuhay na ang sistema niya. Naranasan niya ang lahat ng hirap sa pagpapalaki ng bata. Pero worth it naman. Lalo na nang magsimulang umupo, gumapang at bumigkas ng salitang daddy si Hailey. Minahal niya ito higit pa sa buhay niya at tinuring niya itong tunay niyang anak. Pinili niyang maging single daddy at mag-focus na lamang sa bata at sa negosyo na kasalukuyan siyang CEO ng construction company ng pamilya nila. Bigla nga lang umiba ang mood niya nang maalala ang nangyari sa lola niya. Kung napahamak lang ang kanyang lola, ay hindi niya mapapatawad ang owner ng shop. Dahil ipakukulong niya talaga ito at sisiguraduhin niyang lifetime case ang isasampa niya dahil sa nangyari. Pwede yun dahil parang murder na rin ang ginawa nito. Muntik nang mawala ang lola ko dahil sa natanggap niyang bulaklak ng patay. Umanda ka sa aking flower shop ka. Nagngingit-ngit na sambit niya. Malaki ang pasasalamat ni Howen sa kanyang lola dahil binigay nito sa kanya si Hailey. Kaya kapag may nangyari dito ay apektado siya. Ilang minuto lang ang lumipas nang marating ni Howen ang H&H Flower Shop. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan niya at sinalubong naman siya ng butler niya. Ito kasi ang inutusan niyang ibalik ang bulaklak ng patay kanina. Where's the owner of... Hindi natapos ang pangungusap niya nang isang batang lalaki ang tumakbo at lumuhod bigla sa harapan niya.
Sorry po, Ginoo. Paumanhin ng bata na paiyak na. Hiroji yun! Sigaw naman ng isang babae na hindi kalayuan sa pwesto nila. Titingnan sana yun ni Howen dahil pamilyar ang boses nito. Subalit ang malaking katawan ng butler niya ay humarang sa babae. Nagulat siya sa ginawa ng bata dahil hinawakan pa nito ang dalawang sapatos niya, kaya tumingin ulit siya sa butler niya. Pero narinig ulit niya ang boses ng babae. Hiro, halika nga rito! Tawag nito sa bata. Biglang nagpanting ang tenga niya dahil pamilyar talaga sa kanya ang boses nito. Ang boses na ayaw na niya marinig pa 6 na taon na lumipas. What are you doing, kiddo? Malamig na tanong niya sa bata na hindi umaalis mula sa pagkakaluhod nito. Sorry po, Ginoo. Sa akin ko po magalit at wala pong kasalanan ng mami namin sa nangyari sa delivery ng bulaklak. Pagsusumamo ng paslit. Sorry po talaga, Ginoo. Patawad po. Paulit-ulit na paghingi nito ng sorry sa kanya, kaya para siyang kandilang nauupos. Nahahabag siya sa bata. Naramdaman ni Howen na pumulupot ang maliliit na braso ng bata sa mga binti niya, kaya muli siyang tumingin dito at nagtama ang mga mata nila. Hindi niya alam pero biglang bumilis ang pintig ng puso niya at napaluhod ang isang tuhod niya sa sahig para magpantay sila ng bata. Hey kiddo, stand up. Sabi niya rito. Kung gusto niyo po ay kami na lang po maglilinis ng kotse niyo po, Ginoo, para makabawi kami sa kasalanan po namin sa inyo. Ilang sandali pa ay biglang nawala ang focus ni Howen sa bata dahil lumitaw ang babaeng kinamumuhian niya sa buong buhay niya. Hiro, bakit ba ang tigas ng Hindi nito natapos ang pangungusap nang mapatingin sa gawin niya. Nagulat naman si January sa nakikita niyang lalaki na nakaluhod sa harapan ng kanyang anak na si Hiro. Mabilis siyang lumapit sa anak at akmang itatayo niya ito, ngunit ganoon din ang ginawa ng lalaki. Kaya naman hindi sinadyang nagdikit ang mga kamay nila sa munting braso ni Hiro. Bigla siyang nataranta kaya mabilis siyang bumitiw. Mama? Umiiyak na tawag sa kanya ni Hiro, kaya tumingin siya rito at siya nang lumuhod upang magpantay sila ng anak niya. Mama, sorry po. Shh, it's okay baby. Si mama na bahala rito. Pag-aalo niya sa anak, pinunasan niya ang mga luha nito bago niyakap ng mahigpit. Hindi na po mauulit, Mama. Sorry din po, Ginoo. Sabi nito at muling humarap sa lalaking nakatingin lang sa kanilang mag-ina, pero hindi inaasahan ni Gia ang sunod na ginawa ni Howen. Marahas nitong hinablot ang braso niya at sapilitan siyang ipinatayo at kinaladkad sa likod ng sasakyan nito. Sandali naman! Ano ba ho? Hindi niya natapos ang gusto niyang sabihin dahil ramdam niya agad ang galit ni Howen sa kanya. Hindi ka pa ba nakontento na pinatay mo na ang buong sistema ko, January? Galit na paratang nito. Pati ba naman ng lola ko'y gusto mo ring patayin, ha? Binalibag pa siya nito sa likod ng sasakyan. Aray! Daing niya dahil tumama ang braso niya sa edge ng sasakyan at puntik pa siyang matumba. Buti na lang at mabilis din ang mga kamay ng dating nobyo. Hinapit din siya sa bewang. Biglang nagwala ang puso ni Gia nang magtagpo ang mga mata nila ni Howen. Alam niyang mahal pa niya ito dahil hindi naman ito nawala sa sistema niya. Mabilis siyang kumawala sa pagkakahawak ng lalaki para mahimasmasan siya. Sorry, nagkamali lang talaga ako. Nanginginig ang mga labing usal niya. Magsasalita pa sana ito nang may sumulpot na naman na isang bata. May dala na itong basahan at palanggana. Nakaluhod ito para hugasan ang gulong na may putik. Gian Hari, tumayo ka anak. Ani Gia sa anak. Hindi po, Mama. Ayos lang po. Ginoo, wag ka na pong magalit sa mama namin dahil ako po may kasalanan. Pinagpalit ko po kasi yung order niyo sa isang order ng customer ni Mama ko po. Paliwanag ni Hari. Ito ang parusa ko, Ginoo. Maglilinis po ako ng sasakyan niyo. Please po, Ginoo, maawa po kayo kay Mama ko po. Ako naman po may kasalanan, hindi siya. Bad po kasi ako. Mangiyak-ngiyak na dugdong pa nito at nagpatuloy sa ginagawa. Si Howen naman ay hindi alam ang gagawin dahil sa batang lumuhod kanina at nagpupunas na rin ngayon ng kotse niya. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig dahil kamukha ng bata ang anak niyang si Hailey. Boy version nga lang ng potato niya. Hari, tulungan na kita, kambal. Sabi naman ng isa pang bata, kaya ilang beses napakurap si Howen. Dahil dalawang magkamukhang bata ang nakikita niya ngayon.
Ibig sabihin ay kambal ang mga ito at iba ang lumuhod kanina na bata? Anak mo sila? Nauutal na tanong niya kay Gia sabay turo sa kambal. Tumango lang ito. Tatlo sana sila pero namatay ang anak kong babae. Malungkot na sagot nito. What did you say? Kunot noong tanong ni Howen dahil naguguluhan na siya. Butler Arman. Mabilis namang lumapit sa kanya ang butler niya. Yes po, boss. Sinulya pa niya muna ang dalawang bata na nagpupunas ng sasakyan niya bago muling bumaling sa butler. Pakipasok muna mga bata sa loob ng flower shop at mag-uusap lang kami ng babaeng to. Mariin na utos niya. Sumunod naman ito at ang kambal. Nagprotesta pa ang mga bata ngunit walang nagawa ng parehong binuhat ng kanyang butler. Ilang taon na ba sila? Seryosong tanong niya kay Gia nang makaalis ang tatlo. Hindi agad nakasagot ang babae. Tinatanong kita, ilang taon na sila, Gia? 5 taong gulang. Nauutal na sagot naman ito. Akin ba sila? Mariing tanong niya, pero yumuko lang ito at pinaglaruan ng mga daliri. Uulitin ko, January. Akin ba sila? Hinihintay niya itong sumagot pero hindi niya narinig ang boses nito dahil tanging ang hikbi lamang nito ang narinig niya. Marahas na bumuntong hininga na lamang si Howen at tinadyakan ang gulong ng kanyang sasakyan bago umupo sa hood niyon. Mariin na tinitigan niya ulit ang babae. Bakit pa nga ba kita tatanungin kung halata naman na akin ang mga batang yun? Hindi na niya napigilan pa ang umiyak dahil minahal niya ng husto si January. Tapos ngayon ay malalaman niya na may anak sila at kambal pa. Pero teka, natigilan siya sa biglang naisip. Pinahid niya ang nakatakas na luha sa mga mata bago hinarap muli ang dating kasintahan. Sabi mo 3 sila, di ba? Aniya at tumango lang ito. What happened? Namatay ang babae. Yun ang sabi ng doktor sa akin at ni nanay. Nauutal na sagot nito. Paano namatay ang babae? Naguguluhan na tanong niya. Hindi pa man ito nakakasagot ay muli siyang nagtanong. Sinong doktor yun? Kumuyom ang kamao niya. I'm asking you, January. Howen. Napahinto siya dahil may tumawag sa kanyang pangalan. Si Aling Susan. Huwag mo namang sigawan ng anak ko. Wala kang karapatan na sigawa. Hindi niya ito pinatapos sa pagsasalita. Huwag sigawan ng anak niyo, manang. Sarkastikong tanong niya at itinuro pa ang umiiyak na anak nito. Iniwan niya ako noon basta-basta at hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Kahit may nangyayari sa amin, nagawa pa rin niya akong iwan at saktan. Bakit? Dahil hindi ko pa maibigay ang gusto niya? Dahil estudyante pa lang ako noon? May pangiinsultong tanong niya. Walang kasalanan ng anak ko, Howen. Hindi totoo mga paratang mo. Alam ko naguguluhan ka pero nakikiusap ako sa iyo na hanapin mong katotohanan dahil walang kasalanan si Gia. At kapag nahanap mo na ang sagot, saka mo siya balikan at sumbatan. Pahayag ng ginang. Nay, ano pong pinagsasasabi niyo? Nagulat na tanong ni Gia. Anong ibig niyo sabihin, manang? Nagtatakang tanong din ni Howen. Tumingin siya sa mga mata ni Aling Susan. Ang tungkol sa mga bata, Howen. At alam kong alam mo na ang tinutukoy ko. Holy glory. Bulalas na labang niya at mariing tinitigan si January. Hintayin mo ako, January. Dahil hindi pa tayo tapos mag-usap. Babalikan kita kapag nasagot na ang mga tanong ko. Your mom is right. Hahanapin ko muna ang katotohanan. Wika niya bago siya muling sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito ng mabilis. Napaluhod na lamang si January at yumuko. Biglang bumalik ang sakit sa buong sistema niya nang muling makaharap ang lalaking mahal niya. Pilit niya itong kinalimutan pero bakit ba nagbalik pa ito? Nay, hindi niyo na po sana sinabi sa kanya tungkol sa mga bata. Naiiyak niyang wika sa ina. Kailangan. Ayoko nang itago pa ito. Ikaw na nga ang agrabyado, ikaw pang sinisisi niya sa nakaraan. Huwag kang mag-alala, babalik si Howen, na siya na ang hihingi ng tawad at malinaw ng kaisipan. Pagpapalakas loob sa kanya ng ina. Bakit ba hindi pantay ang Diyos? Bakit ba may mahirap at mayaman, Nay? Kapag binigyan ka ng perpektong buhay ay hindi mo natatawagin ng Diyos, January. Special tayo dahil nilikha niya tayo. Ginawa niya tayo mula sa pilak. At binigyan niya tayo ng hininga anak. Hindi ka rin niya bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kayang lutasin. At kung hindi mo makuha ang gusto mo, siguradong meron siyang inilaan na mas higit pa para sa'yo.
O di kaya naman naghihintay pa siya ng tamang panahon para ibigay sa ang kahilingan mo. Yun lang naman ang hiling ko noon, Nay. Yung lalaking mahal ko. Pero mailap sa akin ng swerte. Sambit niya na may kasama pang paghikbi. Kapag wala tayong pagsubok sa buhay, Gia, para lang tayong upos na sigarilyo. Alam kong matapang ka. Hanga ako sa'yo bilang isang babae dahil nakaya mo lahat ng pagsubok na dumaan. Kinaya mo kahit wala ang taong sinakripisyo mo. Salamat po, Nay. Hindi naman po ako nag-iisa. Nariyan ko po para gabayan ako at tulungan. Niyakap na lang siya ng mahigpit ng kanyang ina. Kaya napaiyak na lang siya sa bisig nito hanggang sa maging maayos na ang pakiramdam niya. Doon na tayo sa loob ng shop, anak. Baka naiinip na yung nagbabantay sa kambal. Pag-aayaan na nito at iginiya na siya papasok sa flower shop nila. Nadatnan nila na nakaupo sa sofa ang kambal kasama ang butler ni Howen. Kahit ano pa ang gawin ng mga ito, ay hindi pa rin magbabago ang galit ng lalaking yun. Sunod na niyakap ni Janery ang mga anak at paulit-ulit na humingi ng tawad ang mga ito sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam na ang butler. Sir, wait lang. Pakidala na po ang bulaklak na to. Kung gusto pong i-refund ni Howen ang binayad niya, ipaalam lang niya. Sorry po talaga. Mabilis niyang kinuha ang pumpon ng rosas at ibinigay niya yun sa lalaki. Sige, maalis na ako. Paalam nito. Bumalik na rin siya sa trabaho niya at ang nanay niya ay nagtungo na sa loob ng bahay. Mama? Narinig niya ang pag-chorus ng dalawa niyang anak kaya nilingon niya ito. Tutulong po kami ni Hero, Mama. Ani Harry at yumakap pa ito sa bewang niya. Sorry, Mama. Kasalanan ko po. Paghingi nito ng tawad. Paulit-ulit naman tayo, anak eh. Wala na yun kay Mama. Alam ko naman na napaka-pidyo nyo. Hindi ko nga alam kung paano nyo na ipagpalit ang note ng mga pa-order na bulaklak. Nitanya ni Janery at saglit na iniwan muna niya ang trabaho niya. Lumuhod pa siya sa harapan ng mga ito. Lesson learned na yon mga anak ha. Ang pagbibiro minsan ay hindi nakakatuwa. Maaari tayong makapanakit ng damdamin ng isang tao. Huwag na mauulit yun nangyari ha. Dahil muntik na tayong makapatay ng matanda dahil sa nangyari. Paliwanag pa niya sa mga anak niya. Copy, Mama. Sorry po talaga, hindi na po mauulit. Magkasabay na sagot ng mga ito. Tumulong talaga ang kambal kay Gia sa pag-arrange ng higanteng bulaklak na po-order nila. Nakalimutan niya saglit ang senaryong nangyari sa kanila ni Howen. Alam din kasi ni Gia na sapat na ang mga anak niya at kontento na siya sa dalawang bata. Si Howen naman ay nakarating agad sa ospital at ang mommy niya ay agad na sumalubong sa kanya. Howen, nandiyan ka na pala anak. Agaran na sabi nito sa kanya. Si Hailey naman ay agad siyang napansin. Daddy, nasa na po yung potato ko? Lumapit naman ang anak niya at yumuko siya para halikan nito sa noo. Sorry potato, nakalimutan ni Daddy. Next time na anak ha. Malambing na sabi niya at ngumuso pa ito. Pero ngumiti rin kalaunan. Okay po, Daddy. Malambing na sabi nito at humalik pa sa pisngi niya. Ma'am, okay na po ba si Lola? Tanong niya sa ina at tumingin sa matanda na nakahiga sa hospital bed nito. Oo, kanina ka pa nga niyang hinihintay anak. May sasabihin yata sa'yo. Hailey, apo, tara, dun muna tayo sa labas. Inaya na nga nito ang apo palabas, saka siya umupo sa tool na malapit sa kinahihigaan ng kanyang abuela. Hinawakan ni Howen ang malambot at kulubot na kamay ng Lola Margaret niya. Lola, si Howen po ito. Tinitigan niya ang mukha nito hanggang sa nagmulat ito. Apo, dumating ka na pala. Nakangiting sambit nito. Lola, ayos na po ba kayo? Tanong niya. Dahan-dahan itong tumango. Oo, ayos na ang lola mo. Ilang sandali itong hindi kumibo. Howen, alam mo ba na nakagawa ng isang kasalanan si Lola? Ang tungkol sa inyo ni Janery. Wika nito. Umawang ang labi niya dahil sigurado siya na may kinalaman na nga ito sa pangiiwan noon sa kanya ng dalaga. Bakit po, Lola? May hinanakit na tanong niya. Anong dahilan niyo? Bakit niyo tinago sa akin ang katotohanan na to? I'm sorry, Apo. Iniisip ko lang ang kapakanan mo noon kaya nagawa ko yon. Paliwanag ng lola niya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Ako nagsabi sa kanya na umalis at iwan ka. Dahil ayaw ko sa kanya at ayaw kong masira ang magandang kinabukasan mo, Howen.
Nag-aaral ka pa noon kaya ayokong maging sagabal siya sa'yo. Nagsisising sambit nito. Namumula na rin ang mga mata. Lola, alam niyo po na nasaktan ako noon, di ba? Si Gia lang po nag-iisang babae na minahal ko. Anya, patawarin mo si Lola, Apo. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpaalis sa kanilang mag-ina sa mansyon. Ang totoo, tinawagan ka ni Gia noon at Susan para ipaalam sa'yo na magkakaanak kayo ni Gia. Ako nakasagot ng tawag nila. Gustong humingi ng sustento noon ni Gia pero hindi ko hinayaan na makarating sa'yo ang totoo. Pero si Hailey, Lola, siya ba ang isa sa triplets namin? Oo, Apo. Nung nalaman kong buntis siya at 3 sanggol ang nasa sinapupunan niya ay kinausap ko ang nanay niya na ibigay ang isang baby sa akin. Dahil yun lang ang tanging paraan para maibsan ang lungkot na nararamdaman mo noon at mabawas-bawasan naman ang kasalanan ko sa'yo. Patawarin niyo ako, Howen. Naging matapobre ako dahil iniisip kong pera lang ang habol ni Gia sa'yo. Mahabang sabi pa nito. Hindi siya ganun, Lola. Pinatunayan niya po sa akin yun, na hindi ang kayamanan natin ang habol niya. Kaya minahal ko siya ng husto higit pa sa buhay ko, at pinangarap ko siyang iharap sa altar. Dahil alam kong siya ang ibinigay sa akin ng Diyos. January is my missing rib, Lola. Apo, hindi pa huli ang lahat. Kausapin mo si January at ipaliwanag mo ang lahat. Kung hindi mo kaya, itutulungan kita para magkaayos na kayo. Alam ko kung nasaan siya. Ako may kasalanan ng lahat kaya gusto kong bumawi at humingi na rin ng tawad sa kanya. Wika nito. I know her place, Lola. How come? Nasa Cavite sila, iho. Yeah, my butler ordered flowers to Gia's shop through online. As I heard, one of the triplets messed up the order for fun. Kaya funeral flowers ang na-deliver sa'yo. What? Yes, Lola. Coincident, isn't it? Para bang sinadya na ng tadhana na magkita-kita kami. The boys were so sorry for their mistake. They think na paparusahan ko mami nila. Well, yun naman talaga ang pakay ko kaya ako nagpunta sa Cavite to sue the flower shop owner. Pero nagulat ako na si Gia pala ang owner ng shop. At mas ikinagulat ko, nakamukha ni Hailey ang mga anak niya. God, what have I done? I'm so sorry, Apo. Siguro nga ay panahon na para buuin mo ang triplets, maging ang pamilya mo, Howen. Lumaki si Hailey na walang ina, at ang 2 mo namang mga anak pa ay lumaki na walang ama dahil sa kagagawan ko. Hindi madali ang nangyari, Lola. Lalo na't ang alam ni Gia ay patay na ang babaeng anak namin. Pero susubukan ko rin po na ayusin ang lahat. Are they happy when you saw them? Okay bang kalagayan nila? Mukhang okay naman po sila. Mukha ring pili ang 2 bata pero mapagmahal sa mami nila. That's a relief. Mga apo ko rin sila at nagsisisi ako na hindi nila naranasan ang magandang buhay na meron si Hailey. I think they're okay, La. Pero Apo, ikaw na nagsabing si January ang iyong missing rib. Balibalik ta rin niyo man ang mundo at paglaruan man kayo ng tadhana katulad ng ginawa ko. Pero pinagtatagpo pa rin kayo. Naniniwala ako na kung kayong inukit ng tadhana para sa isa't isa, kayo talaga. Huwag kang mawala ng pag-asa, Apo. Ipangako mo na aayusin mo ang lahat at bubuuin mo ang pamilya mo. Yun lamang ay mababawasan ang kasalanan ko sa inyo. Anito. I will try, La. Kahit na malaki ang naging kasalanan nito sa kanya, ay lola pa rin niya ito at malaking respeto niya rito. Naging malaking parte ng tagumpay niya sa buhay ang lola niya. Kaya kahit alam niyang mahihirapan siya, gagawin niya ang kahilingan nito at gagawin din niya ang lahat na mabuo lamang sila ng pamilya niya. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na rin si Howen sa abuela at niyaya na rin siya ni Hailey na umuwi na sila ng mansyon. Pero sa halip na sa mansyon, naisip ni Howen na ipasyal ang anak papunta sa Cavite. Saan po tayo pupunta, Daddy? Malambing na tanong nito sa kanya nang lula na sila ng kotse niya at tinatahak na nila ang daan patungo sa flower shop ni Gia. Wait lang anak, surprise. Alam mo ba na nakita na ni Daddy ang original potato ko? Imporma niya kay Hailey. Ay, hindi po pala akong original, Daddy. Malungkot na sagot nito at napayuko pa. Carbon copy ka lang ng original ko, anak. Sagot niya at panaka-naka ang tingin niya rito. Kawawa naman po si Hailey, Daddy. Mahinang wika nito at parang nagbabadya ng umiyak. Bakit naman kawawang potato ko, Hailey? Gusto lang ni Howen na sakyan ng anak dahil naaaliw siya sa reaksyon nito.
Kasi may original pala tapos carbon copy lang pala ako, Daddy. But ano po pala yun? Pangungulit pa nito. 3 nga kayong carbon copy na potato, sweetheart. Natatawang sabi niya nang maalala ang kambal na bata kanina sa shop. May mga kapatid ka at triplets kayo, anak. Po? Nasaan po sila, Daddy? Gulat na tanong nito sa kanya. Doon na tayo pupunta. So stay still. Sabi niya rito. Copy po, Daddy. Sagot nito at nag-thumbs up pa. Mami po, meron din po ba ako? Oo naman, anak. Basta wait for a while at makikita mo na sila. Habang nasa biyahe, pinaliwanag naman lahat ni Howen sa bata ang nangyari sa kanila ni Gia. At agad naman naintindihan ng anak niya ang lahat. Excited na nga raw itong makita ang mga kapatid nito at kung magkakamukha raw ba silang 3 talaga. Daddy, mahilig ba ang mami ko po sa bulaklak? Inosenteng tanong na naman ito. Yes, honey. Mabilis na sagot ni Howen nang maalala niya ang flower shop ni Gia. Ngayon ay hindi na rin siya magtataka pa kung kanino nakahiligan ng anak niya si Hailey ang pag-aalaga ng mga bulaklak. Ibibigay ko po yung isang succulent plant ko kay mami. Tapos isang cacti, Daddy. Pero aalagaan ko po muna para gumanda po sila at magustuhan ni mami. Excited na sabi pa nito. Oo naman, anak. Sige lang. Sure ako na magugustuhan niya yun. Ngayon lang napagtanto ni Howen na habang lumalaki pala ang kanyang anak, ay nagiging kamukha na ito ng mommy nito. Kaya pala minsan ay parang nakikita niya sa bata si Gia. Mag-ina naman pala talaga ang mga ito. Pagkarating nila sa flower shop ay nasa labas ang isang batang lalaki. Kaya noong umibis siya ng sasakyan ay nanlaki ang mga mata nito. Mama! Bibitayin na po yata tayo ng Ginoo. Bumalik po siya. Sigaw nito at nagtatakbo sa loob ng shop. Umawang pa ang labi ni Howen pero napailing din siya na napapangiti. Pinagbuksan niya ng pinto ng kotse ang anak niya at binuhat na niya ito. Wow, Daddy! Dinala niyo po ako sa flower shop. Napahalakak lang siya sa sinabi nito. Manang-mana nga ito sa ina. Yes, anak. Tara na. May sorpresa sa'yo si Daddy. Nagulat naman si January sa sigaw ng anak niya. Mama, pipitayin na po yata tayo. Ulit na sigaw ni Harry. Kaya naman tumingin siya sa labas ng shop niya. Nandoon na ang pamilyar na sasakyan. Kinakabahan man siya, pero lumabas din naman siya upang harapin si Howen. Bumuntot sa kanya ang kambal. Napahinto siya nang makita ang batang nasa bisig nito. Dahil nakatalikod ay hindi niya makita ang mukha nito. Napako agad sa kanya ang malamig na mga mata ni Howen. May sarili na rin siyang pamilya. Kung sa bagay, matagal na yun at alam kong wala na akong puwang sa puso niya. Sambit niya sa sarili at huminga ng malalim. Potato. Wika ni Howen kay Hailey. Kumunot ang noon ni Gia nang sambitin nito ang dating endearment sa kanya nito. Yes po, Daddy. Tugon ng bata na may malambing na boses. The original potato is here, sweetheart. Sagot ng lalaki sabay ibinaba ang batang babae. Napatingin agad ito sa gawin ni Gia. Sa mga oras na yon ay pareho silang napasinghap. Higit na ang kambal na sina Harry at Hero. Hero, kamukha mo ang bata. Sabi ni Harry. Kamukha mo rin siya, Harry. Sino ang batang yan, Howen? Nauutal na tanong ni January. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya. Oh, sila po ba sinasabi mong potato, Daddy? Kamukha ko nga po sila. Ang galing. Carbon copy ko nga po sila. Napapapalakpak na wika ng batang babae. Howen, anong ibig sabihin nito? Kinakabahan niyang tanong. I'm sorry, Gia. Kanina pagkagaling ko dito, I confronted Lola. Nalaman ko na kinuha ni Lola Margaret ang anak nating babae. Pero sinabi niya sa akin noon na inampun niya lang ang sanggol na binigay niya sa akin. Naniniwala naman ako dahil malaking tiwala ako kay Lola. Hindi ko alam na sarili ko palang anak si Hailey. Paliwanag nito na hindi mapaniwalaan ni Gia. Mabilis na tumulo ang mga luha ng babae at ngayon niya lang naalala na hindi niya nahawakan noon ang anak niya. Pagkagising niya sa ospital ay basta na lang sinabi ng nanay niya na hindi na iligtas ang isa sa triplets dahil mahina raw ang puso. Ang alam niya lang sa mga panahon na yon ay binigyan sila ng lupain ni Doña Margaret upang maputol na ang kahit na anong ugnayan nila ni Howen. Paano niyo ito nagawa, Howen?
Hindi niyo ba alam na halos ikamatay ko nang nangyari sa anak ko noon? Sigaw niya. Nag-uunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Sa revelasyon na nalaman niya ng araw na yon, ay hindi niya nakayanan. Sa kaalaman na nanggugulo na naman ang doon niya at buhay pala ang isa niyang anak, ay mabilis siyang nag-breakdown. Nakita na lamang niya ang sarili na yakap-yakap na niya si Hailey. Si Howen ay hinayaan lang sila sa ganoong sitwasyon. Bagamat may pagsisisi at panghihinayang na nararamdaman ito. Ang maganda kong anak. Lumuluha man, pero may ngiti na sa mga labi niya at masuyong hinaplos ang malambot nitong pisngi. Love na love ka ni Mama, Hailey. I'm sorry kung ngayon lang tayo nakita. I'm sorry kung hindi ko agad nalaman na buhay ka. It's okay po. Daddy already explained and I understand po. I love you rin po, Mommy. We will be a happy family now. Sambit nito at basa rin ang pilik mata dahil sinabayan siya sa pag-iyak. Salamat, anak ko. Tiningnan naman siya ni Hiro at Hari na nakatulala lamang. Come here mga anak. Lumapit ang dalawa sa kanya. Kakambal niyo rin siya mga anak. Triplets kayo. See? Walang duda. Iisa lang ang mukha niyo. Hailey, sila sina Gian, Hari at Hiro Gion. Sila ang mga kuya mo. The doctor said ikaw ang last nilang pinulot sa tummy ni Mommy, kaya ikaw ang bunso. Si Hari ang baby A at si Hiro naman ang baby B. Sinundot ng anak niyang si Hari ang pisngi ni Hailey at gumaya rin ng isa. Mas kamukha mo siya, Mama. Panabay na sabi ng dalawang pilyo. And this is her daddy, Daddy Howen. Masayang bulalas ni Hailey. Lumuhod na nga si Howen sa harapan ng kanilang mga anak. Sabay nitong niyakap ang kambal. I'm sorry. Hindi alam ni Daddy na nag-e-exist din pala kayo mga anak. I'm so sorry. Mahinang sabi nito. Katulad niya ay naging emosyonal din ng lalaki. Lumobo ang pisngi ni January nang makita niya na punasan ng dalawang bugwit ang luha ng daddy ng mga ito. Ikaw na Ginoo pala ang papa namin, sambit ni Hiro. Sorry po sa bulaklak. Ani naman ni Hari. It's okay. Did you know na dahil sa kapilyuhan niyo, na-reunite tayo? Kaya salamat. But next time, huwag niyo nang ulitin yun mga anak ha? Yes po, Daddy. Pangako po. Very good, sons. So, pwede bang samahan niyo muna ang prinsesa natin? I need to talk to your mom alone. Sabi nito sabay sulyap kay Gia. Ayaw man ni January na bitiwan ng anak niya si Hailey, ay wala naman siyang choice. Kailangan din nilang mag-usap ng ex-boyfriend niya. Magkahawak kamay na pumasok sa flower shop ang tatlong bata. Napatingin naman siya nang maglahad ng kamay sa kanya si Howen. Napatitig pa siya roon at lumapit din ang tingin niya sa mukha nito. Ano bang pag-uusapan natin, Howen? Binawi rin naman nito ang nakalahad na kamay, pero hindi niya inaasahan na hihilahin siya nito at niyakap ng mahigpit. Miss na miss kita, Potato. Wala kang idea kung anong naramdaman ko ng panahon na yun. Umuwi ako sa bahay na wala ka na. Ang alam ko ay mahal mo rin ako pero bakit ganun, Gia? May hinanakit na tanong nito sa kanya. At dahil hanggang dibdib lang siya ng lalaki, ay dinig na dinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Sorry, kailangan ko lang gawin yun, Howen. Natakot ako sa lola mo kaya sinunod namin ni Nana ang utos niya. Mahinang sambit niya at bahagyang kumawala ito. Sinapo nito ang pisngi niya. Napapikit siya nang hagkan siya nito sa noo. I'm still in love with you, January. Sana may pag-asa pa ako. Gusto kong magsimula ulit tayo. And this time ay kasama ng mga anak natin. Alam kong wala akong karapatan na hingi ng second chance dahil sa ginawa ni Lola sa'yo. Pero stable na ang buhay ko at wala nang pwedeng humadlang sa atin. Kaya na nating ipaglaban kung sakali mong may humadlang na naman sa atin. Namiss ko siya, Howen. Ilang buwan din ako nagluksa sa anak natin dati. At kahit 5 taon na ang nakalipas, nagluluksa pa rin ako dahil sa pag-aakala kong wala na siya. I'm sorry. Ngayon ay hindi na kayo maghihiwalay pa. Pero paano ang lola mo, Howen? She's not a problem anymore. Siya mismo nagsabi sa akin na buuin ko ang pamilya natin na sinira niya noon. Gusto niyang humingi ng tawad sa lahat-lahat. Mahirap magpatawad, Howen. Pero para sa'yo at sa mga bata, susubukan ko. Salamat, Gia. Tara, doon na tayo sa loob ng shop mo. Samahan natin ang mga bata. Gusto ko ring makausap ang nanay mo. Pag-aaya nito sa kanya at hinawakan ng kamay niya saka sila sabay na pumasok sa shop.
Patakbo pa silang sinalubong ng tatlo at niyakap sa baywang. Hilam ng mga luha ang mga mata ni January, pero nangingibabaw pa rin ang sayang nararamdaman niya. Nang araw na yon ay 2 puso ang nakawala sa sakit at bighati na idinulot ng masalimuot na nakaraan. Pero sa huli ay nabuo rin ito at napalitan na ng kasiyahan. Tuluyang na-discharge ang Lola Margaret ni Howen at naikwento niya ang tungkol kina Hailey at January. Alam niya rin na mapapatawad din ng babae ang lola niya sa tamang oras. Potato, tara na, pupuntahan na natin ang mami mo at ang 2 mo pang kakambal. Yaya niya kay Hailey na naabutan na naman niya ito sa mini garden nito sa mansyon. Nilapitan niya ang bata na busy sa paglilipat ng mga pot. Potato? Malambing na tawag ni Howen sa anak. Sumandal pa siya sa gilid ng pinto para pagmasdan nito. Napansin niya na pawisan na ang kanyang anak, kaya umupo siya sa garden seat. Sandali lang po, Daddy. Amoy sweat pa po si Little Potato niyo eh. Malambing na tugon nito. Patakbo itong nagtungo sa maliit na mesa upang kunin ang face towel nito at mabilis din namang nakalapit sa kanya. Daddy, pakipunasan po ang likod ko, please. Sinunod naman niya ang munting utos nito at pinunasan niya nga ang pawis nito sa leeg. May towel naman ito sa likuran pero nabasa pa rin ang pawis. Pagkatapos ay pinaupo niya sa hita niyang anak. Daddy, kailan po natin makakasama rito sina Mami at Kambal? Inosenteng tanong nito. Soon anak, hindi rin kasi madaling iwan ang buhay nila sa Cavite. And your mommy has business too kaya kailangan namin yung pag-usapang mabuti. Sagot niya. Hindi naman sila nagtagal ay agad din silang nagtungo sa flower shop ng mommy nito. Bago sila nagtungo roon ay bumili pa si Howie ng makakain nila at pasalubong sa mag-iina niya. Pagkarating sa flower shop ay agad nakipaglaro si Hailey sa mga kapatid. Nagtungo naman si Howen kay Gia. Ipinakita niya sa babae ang bit-bit niyang paper bag. Tapos na ba kayong mag-lunch ng mga bata at ni Nanay Susan? Hindi ka na sana nag-abala pa. Nagluto si Nanay eh. Nahihiyang sabi nito. Okay rin naman kung kakainin natin to at ang luto ni Nanay Susan ng sabay-sabay. Sabi niya. Pinasadahan niya ng tingin ang shop nito. May mga fresh na bulaklak at nakadisplay na ito sa may paso. Nagpaalam na muna si January na papasok lang sa bahay para dalhin ang dala ni Howen. Naabutan na rin ng kanyang ina na naghahanda na rin pala ng tanghalian. Nay, nasa labas po si na Howen at Hailey. Sa tingin niyo po ba ayos lang kung bigyan ko pa ng second chance si Howen? Ito po pala, may dalang pagkain ng mag-ama. Isabay na nating ihayin at dito raw sila kakain. Nag-aalangan na tanong niya. At sandaling natigilan ang Nanay Susan niya. Anak, alam ko naman na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin si Howen. Kilala kita. Kaya mo bang hadlangan ng mga anak mo na mabuo kayong pamilya? Nandyan na siya. Nandyan na ang anak niyong babae. Kung tutuusin wala na kayong problema pa. Mahal ka pa rin ni Howen. Nakikita ko yun sa mga mata niya. Maging masaya ka naman, Gia. Ilang taon ko ring nasaktan dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Siguro naman ngayon magiging maayos na ang lahat. Subukan mo lang, anak. Mahabang sagot nito sa kanya at sinapo pa ang pisngi niya. Napatango-tango na lamang si January. Hindi nagtagal ay inutusan na siya ng ina na tawagin ng mga mag-aama niya. Sa pagkainan ay masaganang kumain ng 3 bata at ang nanay niya ay todo asikaso sa apo nitong si Hailey. Bakit kaunti lang ang kinakain mo, Gia? Tanong naman ni Howen at pinagsandok pa siya nito ng kanin. Hindi ba malayo ang bahay niyo, Howen? Taga-tagig ka pa. Wala ka bang trabaho ngayon? Ang pagpunta mo rito ng madalas baka isa lang abala. Sabi niya rito habang kumakain sila. Hindi naman. Just like I said, January. Gusto kong magsimula tayo. At kung maaari sana ligawan na muna kita. Pero maaari kayang isama na namin kayo sa bahay namin ni Hailey? Nagulat siya sa sinabi nito at nakarinig sila ng pagtiki mula sa kanyang ina. Iho, bago mo ibahay ang anak ko ay ayusin mo munang magiging problema niyo sa lola mo. Alam mo na isa siya sa humadlang noon sa inyo. Ayaw ko lang naman na masaktan ulit ang anak ko, Howen. May pag-aalalang wika nito. Wag po kayo mag-alala, Nay Susan. Hindi ko na po hahayaan na muling masaktan si January. At wala na po kaming problema kay Lola. Alam kong masaya yun kapag nagkita ulit kayo. Kaya sana, paunlakan yung family dinner ngayong Lunes. Sasabihan ko po ang parents ko tungkol dito. Suwestiyon pa nito. Sige, walang problema sa akin, iho. Nakangiting tugon naman ang inay niya. Nagpatuloy na rin sila sa pagkain nila.
Hindi agad umalis ang mag-ama dahil nagaya si Hailey na maglakad-lakad na muna sila sa malawak nilang flower field. Ang mga anak nila ay nagtatakbo roon para habulin ng iba't ibang kulay ng paru-paro. Alam mo ba na may mini garden si Hailey sa bahay? Pagsisimula ni Howen dahil kanina pa silang tahimik na naglalakad. Napatingin si Gia dito at natuwa siya sa kaalaman na yon. Talaga? Oo, siya lang ang nag-aalaga sa mga alaman niya roon. Nung 3 years old pa lang siya ay napansin ko na mahilig na talaga siya sa mga bulaklak. Palagi naglalaro yun sa garden ni Mommy at inaamoy niya palagi ang mga flowers doon. Nung dinala ko na siya sa sarili naming bahay, nag-request siya na sana raw ay may mini garden siya. Salamin ng pader ng hardin niya at ayaw niyang may ibang taong pumupunta ron. Siya lang ang nagme-maintain nun kahit na liit-liit pa niya. Kwento pa nito kaya nagkaroon siya ng interes na malaman pa ang mga bagay na ginagawa ni Hailey. Paano naman niya naaalaga ng mga yon na siya lang? Curious niyang tanong at nang makarating sila sa maliit na kubo ay iginiya siya nito na maupo sa papag. Well, naman na yata sa'yo kaya hindi na siya nahirapan masyado. Ang sabi pa niya, meron siyang ibibigay sa'yo. Nakalimutan niya yata. Tinitigan naman ni January ang mukha ng ex-boyfriend niya. Walang ipinagbago ang itsura nito. Nang mature man ng kaunti ay gwapo pa rin naman to. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, Howen. Kahit na akala mo dati adopted child mo lang siya. Anya, inipit nito sa likod ng tenga niya ang hibla ng buhok niya na bahagyang nakatabon sa mukha niya. Maybe deep inside of me ay alam ko na kung sino siya. Dahil kay Hailey, nagawa kong harapin ulit ang panibagong bukas kahit wala ka. Our daughter saved me from the darkness, January. Malambing na sabi nito at nagkatitigan pa sila sa mata ng isa't isa. Hanggang sa dahan-dahang lumapit ang mukha nito at napapikit na lamang siya nang maramdaman ang malambot at mainit nitong labi sa kanya. Ganoon pa rin ang paraan ng halik nito at may impact pa rin sa kanya. Kaya naman pumulupot na ang mga braso niya sa leeg nito. Tumugon siya sa masuyo nitong halik. Dahan-dahanin natin ang lahat, January. Hindi natin kailangang magmadali dahil sigurado ako na ito na ang nakatakdang oras para sa ating dalawa. Nagsusumamong sambit nito at hinalikan ang likod ng kamay niya. Tanging matamis ng ngiti lamang ang naisagot ni January at ang mahigpit na yakap niya rito. Hindi pa rin siya makapaniwala na pwede pa pala siyang bigyan ng ikalawang pagkakataon ng lalaking minahal niya mula noon hanggang ngayon. Katulad ng imbitasyon sa kanila ni Howen, pagsapit ng Lunes ay pinasundo sila nito sa butler na si Mang Arman para sa family dinner sa lumang mansyon ng mga Villamonte. Hindi ko lubos akalain na makakatapak pa ulit tayo sa mansyong tonay. Sambit ni January habang nakatanaw sa malaking mansyon ng mga ito. 6 na taon man nang lumipas ay parang wala pa rin pinagbago ang tahanang naging saksi sa pagmamahalan nila ni Howen. Ako nga rin anak, tama nga rin naman ako noon na muli rin kayong pagtatagpuin ng tadhana ni Howen. Sambit naman ng kanyang ina habang ang kambal ay nakatulala lang sa malaking bahay. Sabay-sabay silang napatingin sa front door nang makarinig sila ng sunod-sunod na yabag ng sapatos. Napatingin si January dahil ang munting prinsesa niya ang tumatakbo habang hawak nito ang laylayan ng pink na dress upang malaya itong makatakbo. Mommy! My brothers and Lola! Masayang tawag nito sa kanila. Natatawang sinalubong ni Gia ang anak at binuhat ito sa kanya hinalikan sa magkabilang pisngi. Good evening, Potato! Bati niya sa anak at tinawag niya ito sa nickname na bigay ng daddy nito. Parang gusto na rin niyang itawag yun sa prinsesa niya. Papa! Sigaw naman ng dalawang bubwit na lalaki at talagang iba-iba ang pagtawag ng mga ito sa kanila. Hello, buddies. I miss you both. Salubong ni Howen kay Harry at Hero, sabay yakap at halik sa pisngi ng mga ito. Finally, nakarating na kayo rito. Tara na sa loob, naghihintay na sila. Yaya ni Howen sa kanila. Pinauna nito ang mga bata at si Aling Susan sa pagpasok sa bahay. Nahuli sila ni Gia sa paglalakad. Naglahad ng kamay si Howen kay Gia at nang tanggapin niya iyon, ay hinalikan pa niya ito sa noo. Pinagsalikop nito ang mga daliri nila habang naglalakad papasok ng mansyon. Nanlalamig ang kamay mo ah. Puna ni Howen. Hinaplos ng hinalaki nitong daliri ang likod ng kanyang kamay. Kinakabahan kasi ako. 6 na taon na rin ang lumipas at hindi naging magandang huling araw ko rito. Don't be, Gia. Excited na nga kayong makita ng pamilya ko.
Ang naabutan nila sa living room ay ang yakapan ng mga triplets at ng mga magulang ni Howen. Muli ay nakita ni January si Doña Margaret. Naka-wheelchair na ito at maputi na ang mga buhok. Halata na nanggaling ito sa sakit. Good evening po. Nahihiya at magalang niyang bati nang mapatingin ang mga ito sa gawin nila ni Howen. Siya na ba si January, ang anak ni Susan? Komento ng ina ni Howen. Binitiwan siya ng lalaki nang yakapin siya ng ina nito. Ako nga po. Mahinang saad niya. At sa mga oras na yon ay naiiyak na ang Donya na nakamasidlang sa kanila. Lumuhod naman siya sa harapan nito nang bitiwan siya ni Mrs. Villamonte. Lola, si January po. Singit ni Howen. Kamusta po, Doña Margaret? Matagal po tayong hindi nakita. Nauutal na saad niya. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, iha. Pinagkaitang kita ng karapatan na makasama ang anak mong babae. Kaya patawarin mo ko. Patawarin mo rin ako sa nagawa ko sa inyo ni Howen. May sinseridad na sabi nito at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Doña Margaret, hindi po ako ang tipo ng babae na mahilig magtanim ng sama ng loob. Maaaring malaki po ang naging kasalanan niyo sa akin, pero may naitulong din po kayo sa amin. Hindi niyo po kami basta pinabayaan lang. Binigyan niyo rin kami ng pangkabuhayan na siya kong ipinambuhay sa 2 bata. Kaya sa tingin ko po ay hindi kayo ganoong kalupit sa gaya naming dukha. Inisip ko lang ang kinabukasan ng apo ko noon. Patawad kung hinusgahan kita at inisip na hindi ka makakatulong sa pag-unlad ng apo ko. Kalimutan na po natin ang nangyari sa nakaraan. May utang din naman po ako sa inyo. Binigyan niyo ng maayos na buhay si Hailey. Pinaglapit niyo po silang mag-ama. Ang kasalukuyan na lamang po ang isipin nating lahat. Maaari pong nagalit ako sa inyo noon pero matagal ko na po kayong napatawad. Nag-move on na po ako at nag-focus sa 2 bata. Kaya mabilis ko rin kayong napatawad. Mahabang sagot ni January na nagpaluha lalo sa matanda. Maraming salamat, Gia. Napakabait mo talaga. Pasensya na kung hindi ko yun nakita noon. Nagsisi na ako sa lahat ng kasalanan ko. Binigyan niya ng yakap ang Donya. Pagkatapos ay inalalayan siya ni Howen na makatayo. Sabi ko naman ho sa inyo, mabait tong si January. Mapapatawad niya po kayo agad. Tila may pagmamalaking saad ni Howen. Pakiramdam tuloy ni January ay namula ang pisngi niya. Ang isang Villamonte hindi nagkakamali pagdating sa babaeng pipiliin niyang mahalin. Pagsingit naman ng ama nito, sabay inakbayan si Howen. Dad, alam kong crush na agad ako ni January. Binalingan nito si Gia. Hindi ba madalas mo akong pinapanood na sa pool? Nakangising tanong nito sa kanya. Ano? Hindi yan totoo Naglilinis lang naman ako noon. Depensa niya. Tiningnan pa niya ang ina niya. Ito kasi ang may alam sa totoong ginagawa niya noong paninilip lagi kay Howen sa pool. Nangingiting umiling lang naman ang nanay Susan niya. O siya, ipagpatuloy na lamang natin ang kwentuhan sa hapag. Maraming nakahandang pagkain na siguradong magugustuhan ng triplets. Magiliw na saad ng ina ni Howen. Itinulak naman ni Howen ang wheelchair ng lola nito at sinabayan niya ang mga ito sa paglalakad. Mahina niyang hinampas ang likod ng lalaki dahil hindi man lang nawala ang ngisi nito sa labi. Maraming ang hinandang pagkain ng pamilyang Villamonte at napuno ang mesa ng masasarap na potahe ng mga ulam. May balak na ba kayong magpakasal mga anak? Tanong ng ama ni Howen na ikinabigla ni January. Hindi ko po alam kay Howen, sir. Hindi natapos ang pangungusap niya nang sumabat ang ina nito. Daddy, iha, mami rin ang itawag mo sa amin. Hindi ka na ibang tao sa amin. Isa na tayong pamilya, hindi ba Susan? Untag ni Mrs. Villamonte sa kanyang ina. Tama ka, Mrs. Villamonte. Kiming sagot ng ina niya. Hindi rin ito makapaniwala sa nangyayaring pagbabago at pakikitungo sa kanila ng mga pamilya Villamonte. Mapabait naman talaga ang mag-asawa kahit noon pa. Hindi lang talaga sila makapaniwala na aabot sila sa ganito. Hindi naman po kami nagmamadali, Dad. Nagsisimula pa lamang po ulit kami ni January. Sabat ni Owen. O sige, kayo na ang bahala. Pero sana wag masyadong matagal. Kailangan na rin ang ilaw ng tahanan ng mansyon ni Howen, iha. Kung talaga pong hindi na kayo makapaghintay, pwede naman po yun. At kung gusto talaga ni Howen. Sagot ni Gia sa Ginoo. Sige, wala na yung bawian ha. Dahil anytime ready na ako magpakasal. Sabi naman ni Howen na ikinangiti niya. Wala na silang problema pa.
Malaya na silang magmamahalan. Kasal na lang ang hihintayin nila. Naisip ni January na wala namang perpekto sa mundo. Ang magkamali ay parte na ng buhay ng isang tao at hindi naman natin kontrolado ang sitwasyon. May mangyayari pa rin na hindi mo inaasahan. Sadyang hindi pa lang siguro panahon noon para ipilit nila ni Howen ang mga gusto nila. Kaya pinaghiwalay muna sila ng kapalaran. Pagkatapos ng salo-salo, ipinasyal sila ni Howen sa magiging bahay nila. Hindi kalayuan sa mansyon ng Villamonte ang bahay nito. Let's go, Mommy! May mini garden po ako and welcome po kayo ron. Tara, kambal! Excited na yakag ni Hailey sa kanila nang makababa sila ng kotse. Si Aling Susan ay hindi sumama sa kanila. Nagpahatid na ito sa flower shop nila dahil walang tao roon kundi ang nag-iisa nilang tauhan. Be careful, Potato. Baka madapa kayong tatlo. Paalala ng daddy nito kay Hailey. Nakapulupot ang isa nitong braso sa baywang ni Gia habang naglalakad sila patungo sa mini garden nito. Hanggang sa makarating sila roon na ikinamangha ni January. Hindi niya lubos akalain na maganda pala ang pananim nitong mga bulaklak. Meron pang mga cute na maliliit na pot. Parang hindi isang 5 years old na bata ang nagme-maintain na niyon. Oh my, ang ganda anak! I'm so proud of you. Komento niya habang pinagmamasdan ang garden ni Hailey. Thank you po, Mommy. I really love gardening just like you po. Yeah, hindi mo lang siya kamukha, Gia. Wika ni Howen. Namana rin niya kung anong kinahiligan mo. How about Harry and Hero? Anong hilig nila? Hilig lang nilang maglaro. Naalala mo ang ginawa nila minsan sa shop? Tumutulong sa akin ng mga yon pero tama ba naman na ipadala ang maling bulaklak sa lola mo? Marunong na silang magbasa at magsulat, right? Yes, maaga ko silang tinuruan. Then why did they do that? Akala kasi nila biro lang. Well, aminado naman akong nagalit ako sa may-ari ng flower shop na parang gusto ko na rin siyang tirisin. That is when I didn't know na ikaw pala ang may-ari ng shop. Maybe you didn't recognize dahil si Mang Arman ang inutusan kong umorder ng flowers. Oo, saka ibang address din ang nakalagay. Address mo ba yung dito sa new house mo na to? Yes. Hindi ko nga rin alam kay Mang Arman kung bakit sa Cavite pa siya umorder ng flowers. Marami naman sa Manila. Tapos sabi niya, rekomenda daw ng kaibigan niya ang shop mo. Fresh daw ang mga bulaklak from flower field. Pero nagpapasalamat din ako sa mga pangyayari. Dahil yun na palang magiging tulay natin upang magtagpo ulit ang ating landas. Napatango siya at sabay silang napatingin sa mga anak nila. Mommy heto po ang cacti na gift ko. Wika ni Hailey. Patakbo itong lumapit sa kanya na may dalang maliit na pot sabay abot sa kanya niyon. Lumuhod naman si January upang magpantay ang mukha nila ng kanilang anak. Tiningnan niya ang hawak nito. Wow, ang ganda niyan anak. May bulaklak na agad siya. Inalagaan mo ba to para sa akin, Opo, Mami. At alagaan po natin tong garden ko kapag dito ka na sa amin tumira. Kayo ni Kambal. Oo naman anak, tutulong sa'yo si Mommy. Sagot niya sabay yakap at halik sa pisngi nito. Ang pangungulila niya dati sa nag-iisang anak na babae na inakala niyang patay na ay hindi naibsan kahit nandiyan sina Harry at Hero. Pero ngayon ay labis-labis ang kanyang pasasalamat na nayayakap at dahahagan na niya ito. Napalaki ito ni Howen ng mabait at magalang na bata. Mabait din naman sina Harry at Hero, kaso minsan ay pilyo, palibhasa ay mga lalaki. Matuloy lumipas sa mga araw. Patuloy sa magandang relasyon sina Gia at Howen. Lingid sa kaalaman niya, may sorpresang naghihintay sa kanya. Nasaan na kaya ang apat na yon? Bakit walang katao-tao sa bahay na to? Ang mga kasambahay wala. Nagtataka siya kung bakit pagdating niya sa mansyon ni Howen ay tahimik ang buong paligid. Subalit nakabukas naman ang ilaw. Howen? Dinala siya ng mga paa niya patungo sa mini garden nang makarinig siya ng mahinang tugtugan doon. Namilog ang mga mata niya nang makita kung ano ang mayroon doon. Anong trip na naman to, Howen? Gulat niyang tanong sa nobyo. Ang mini garden ng anak nila ay nilagyan ng crystal lights at dahil nga hapon na sa mga oras na yon ay maganda itong tingnan. Ang triplets ay formal ang kasuotan at nakatayo lang sa likuran ng ama. Naglakad palapit sa kanya si Howen. May dala itong pumpon ng bulaklak. Mararahan na musika ang maririnig sa paligid. January. Sambit nito sa pangalan niya sabay bigay ng rosas. Itong baby daddy mo ay hindi na makapaghintay pa ng matagal.
Gusto kong makasama ka na agad. Ilang taon din ang ninakaw na panahon sa atin ng tadhana. Ayoko nang maghintay pa kung pwede namang gawing maaga ang lahat, di ba? Napangiti si January. Nahuhulaan na niya ang susunod na gagawin nito. At hayun na nga, iniluhod na ang isa nitong binti at sabay na ipinakita ang isang kaheta. Hinawakan din ni Howen ang isang kamay niya. Sabihin na natin na gusto ko ng fast forward. Ngayon ay okay na ang lahat, kaya naisip ko bakit hindi ko ito gawin agad. Alam ko na may pagkukulang din ako sa iyo, Gia, dahil hindi kita hinanap noon. Naniwala lang ako sa sarili ko na hindi mo ko mahal kaya mo ko iniwan. Nagsisisi ako noon pa man. Pero kung wala ang nakaraan na yun, ay alam ko rin hindi ako magiging ganito. Ayoko na ng mahabang speech, Gia. Pwede ko na bang palitan ng apelyido mo ng Villamonte? Maaari ko na bang pakasalan ng ina ng mga anak ko? Sa boses nito na may sinseridad at sa lambing na rin, ay hindi niya napigilan ang mapaluha. Kanina pa niya pinipigilan ang emosyon na yon nang nagkaroon na siya ng ideya sa gagawin nito. Howen, simula nang hingin mo rin ng second chance natin ay palagi na ako nakahanda. Na kahit kailan ka man mag-propose ay nakahanda na akong pakasalan ka. Kaya oo ang sagot ko. Emosyonal na sabi niya. Kinuha naman ito sa kahon ang magandang singsing na kumikislap sa kadahan-dahan na isinuot sa daliri niya. Tumayo ito at hinalikan ang likod ng kamay ni Gia. Kiss! Kiss! Chorus na hiyaw ng triplets. Natawa sila sa request ng mga anak nila. May kasama pang pagpalakpak ang mga ito. Pumikit na si January dahil dahan-dahan nang lumapit ang mukha ni Howen sa kanya. Pero hindi naman siya sa mga labi hinalikan ng nobyo, kundi sa tungkilang ng ilong niya. Daddy, dapat sa lips, hindi sa nose. Reklamo ng anak nilang babae na tinawanan lang ni Howen. Niyakap siya ng nobyo ng mahigpit. Sorry kung iniwan kita dati, Howen. Sabi niya dahil ngayon niya lang naalala na hindi pa pala siya nakakapag-sorry dito. Don't be. You're all that's important to me, Gianary. Di ba dapat na natin kalimutan ang past? I love you, Howen. Nakangiti niyang sabi. My heart will only beat for you. I love you more, Gia. Malambing na sabi nito. Mom, bakit hindi ka sa lips ikinis ni Daddy namin? Ang nakabusangot na tanong na naman ng nag-iisa nilang prinsesa. Lumapit na rin ang mga kapatid nito na malawak ang ngisi. Hindi na ba tayo uuwi ngayon dun sa malayo, Mama? Dito na lang tayo sa bahay ni Papa? Happy naman kami dito kasama si Hailey. Inosenteng tanong naman ni Hiro. Son, this is your home too. Of course, dito na kayo matutulog simula ngayon. Next week ay ikakasal kami agad ng mama nyo at palitan nyo na rin ang pagtawag nyo sa amin. Ako ay daddy na, tapos mami naman sa mama nyo. Okay? Para pare-pareho na kayo ng tawag sa amin. Sagot ni Howen dito. Copy, Daddy. Sigaw naman ng triplets at nag-thumbs up pa. Ay, triplets nga kayo. Nakangiting komento nito at si Gia naman ay patagilid na niyakap nito. Their daughter Hailey just giggled. Pagkatapos nga ng marriage proposal ay nagsayawan pa silang dalawa. Naunang kumain ng triplets dahil daw nagutom ng mga ito. Mom, Dad, pwede na po kami mag-school, di ba po? Tanong ni Harry. Yes, Harry, sa pasukan. Mabilis na sagot niya. Yay! Mag-i-school na kami! Masayang sabi naman ni Hiro. Okay, daycare siguro, Hiro. Sabi ni Hailey. Hindi, kindergarten na kasi 5 na tayo before school opening this year. Tama si Hiro, Hailey. Kindergarten na kayo pagpasok. Hindi kasi nag-daycare ang kambal pero nag-homeschool sila last year. Oh, same as me po, Mami. I'm glad magkakasabay kaming papasok sa real school. Hindi na ako alone and afraid because I have 2 kuyas with me. Kami bahala sa'yo, princess. Don't be scared, okay? Love ka namin eh. Halos panabay naman na sabi ni Hiro at Harry sa kapatid na babae. Tama yan mga anak. Magmahalan kayo at suportahan ng isa't isa. Pero huwag kayong mga away ng classmate kapag nag-school na kayo, okay? I love you, kiddos. And you, Mom. I love you very much. Wika ni Howen sa bayakap sa mag-iina. Nakangiting pinagmasdan ni January ang mag-aama niya matapos nilang magyakapan. Masaya sila na nabuo na ang kanilang pamilya. Tunay nga na kung kayo ang itinakda,
Kahit ilang taon pa kayong pinaghiwalay, ay gagawa pa rin ng paraan ng tadhana upang kayo'y pagtagpuin. Pagkatapos ng 2 buwan ay naganap na ang kasal ni Howen at Gia. Nais nilang sundan na ang triplets pero hindi pa siguro panahon. Willing naman silang hintayin kung kailan ulit sila pagkakalooban ng bagong anghel sa pamilya. At kung hindi na sila pagbigyan, ayos lang din dahil kontento na sila sa kanilang pagsasama kasama ang 3 nilang anak na habang lumalaki ay lalong nagiging mas malapit sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.